Yan yung nakikita natin ngayon. Itong gobyernong ito, scammers. At ang masaklap dito, ang gobyernong ito, kasamang-kasama na niya ang komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Okay. Mga kababayan, kahit po Semana Santa sa selebrasyon ng Kristiyanong lipunan ay walang tigil naman po ang pagmamaniobra nitong gobyerno Ma'am Lorraine Marcos at nila Romualdez upang gamitin ang mga instrumento ng Estado, including ang korte at ang mga pulis upang magsagawa ng mensahe ng panunupil at mga gawaing pangharas at panggigipit doon sa mga personalidad at organisasyon na perceived to be aligned to the Duterte political camp. We're talking about dito sa pagdagsa kagabi ng mga tagapagsuporta ni Congressman Pulong Duterte sa bahay niya sa Davao City because of a reported fear of serving the search warrant. Hindi pa confirmed na may search warrant pero yun na po ang kumalat na impormasyon several days ago. And kasabay niyan ang muling paglabas ng impormasyon na nag-uutos ang korte dito sa katawa-tawa at talaga namang pamimirwisyo na uri ng pagkaso laban kay Pastor Kibuloy sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. At ngayon, hindi pa sila kontento, iisa lang ang nagrereklamo pero buong organisasyon at ministry ng KOGC ang inaatake, i-inspeksyonin at lilibutin ang so-called properties ng KOGC na konektado dito sa ina-allege nila ng mga operatiba ni Marcos at Romualdez sa kasong ito laban kay Pastor Kibuloy at sa buong KOGC. Magkakasabay ito, ma'am, na kumalat. Your reaction and point of view regarding this very similar pattern that they did like the state terrorism during the time of General Diwata Torre doon sa Davao, Ma'am Lorraine. Nauulit-ulit ngayon. It's reprehensible, no? And it's something that we have to fight. Yan yung ginawa ng tatay din niya, yung sequestration, di ba? So, si Bongbong Marcos, binalik niya tayo sa panahon ng tatay niya na akala natin ay nalampasan na natin bilang isang bansa. Yung tatay niya ay diktador na magnanakaw din katulad niya. No, at pasista, walang respeto sa saligang batas natin. Umuulit ang kasaysayan, sabi nga nila, 'di ba? Pero pagka hindi tayo natuto, mas gumagrabe. Ito, mas grabe na ngayon. Bakit? Kasi yung anak niya, hindi lang katulad niya, dinagdagan pa, drug addict pa. Buong buhay niya drug addict. Kung I don't know of any family, Filipino family that's not been affected by drug addiction by a member of the family. So alam niyo kung ano yung pinag-uusapan ko pag sinabi ko kung ano ang buhay ng isang pamilya kapag ka merong drug addict sa pamilya nila. Hanggat hindi yan mag-rehab, impyerno ang buhay ninyo. Ganyan-ganyan ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Dagdagan mo pa yung napaka-charming na mga traits ng Marcos na mga magnanakaw, sinungaling. Galing sa impyerno itong pamilyang ito, no? Talagang they were all brought up to be like that. Pumapatay pa yan, pumapatay ng political rivals. Yung tatay niya ay pinatay si Nalundasan. No? Nalundasan. Yan. Pagkatapos ngayon, itong sequestration, hindi ito pwedeng palampasin. At yung KOJC, yung properties na yan, hindi yan nakuha dahil nagnakaw sila o nanloko sila. Or meron silang inagawan yung land grabbing katulad ng ginagawa ng mga politiko, 'di ba? Hindi nangyari yan, lahat yan legal, moral at nanggaling yan sa pawis ng bawat miyembro ng KOJC na bawat bawat isa sa kanila ang owner ng mga properties na ito. Hindi naman si pastor, 'di ba? Tama. So, itong sila Bongbong Marcos, no. Depende talaga kung papayag tayo kasi winawasak niya talaga ang bansa left and right. Pero yung property na yan, kapag ginalaw niya yan at wala tayong ginawa, ang ibig sabihin papayag tayo kapag yung kinuha na yung tricycle natin na maliit, 'di ba? In other words, magkakadikit ang mga bituka natin dito at dapat ipaglaban ito. No?
I agree. Yung punto de vista ni Ma'am Lorin ay sususugan ko at tudugtungan. Ang sequestration po ay dumadaan yan sa proseso. Una, si pastor ay wala pang conviction. Pangalawa, mayroon pong doktrina at prinsipyo sa batas. No person shall be deprived of life, liberty, and property Eric, without the due process of law. Yes, ma'am. you have to backtrack a bit. That pastor was already, those cases were already dismissed. Mhm. Pero binuhay under Marcos, the Marcos administration, for no Tama. other reason than because pastor is a friend of the Dutertes. Agree. And now I he's in agree to prison that. because of that. But in reality, Pastor is an honorable man, has been proven by courts and by people like us who are not members of the KOJC, but we know him. No? Yes, I agree to that, ma'am, no? Ito yung mga kaso na minaniobra, no? Na-dismiss na ito sa Davao Regional Prosecution, sa Davao City, at sa Davao Regional Prosecutor Service. Ngunit binuhay ito nung panahon na nanindigan po si Pastor Kibuloy at ang buong ministro ng Kingdom of Jesus Christ upang ipagtanggol ang katotohanan laban sa pang-aabuso, pagnanakaw, at mga pangungurakot na hindi na maitatanggi. Sa unang taon pa lang ni Marcos ay sumambulat na po ito. And then binigyan pa ni Pastor Kibuloy at ng taga-KOGC ng opportunity para makapagpaliwanag si Pangulong Duterte sa isang programa na tinatawag po na Gikan sa Masa para sa Masa. Talagang tinamaan po ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez ng pagsisiwalat ni Pangulong Duterte ng katotohanan, and people started to embrace itong truth and reality presented by former President Duterte at nila Pastor Kibuloy. Kaya tinarget una si Pastor Kibuloy, ang SMNI at ang KOJC. Yung binabanggit ni Ma'am Lorin, delikado po yun, dahil hindi na po ito ordinaryong attempt na patahimikin lang si Pastor Kibuloy at ang mga leader at ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Pati po ang pinaghirapan at pinagsakripisyuhan nila na mga properties ng kanilang religious organization, ng kanilang ministry, ay tinarget na rin po ngayon na bawiin in the guise na ito ay dapat ma-preserve. Ito daw ay ginagamit allegedly dito sa nag-iisang nagrereklamo tungkol paano naging trafficking, isang tao lang nagrereklamo. At paano Eric, may na-involve tanong ang ako. buong organization? Ma'am? Eric, may tanong ako. When I interrupted you, no, you were talking about yung tamang proseso sa pag-sequester. So basically, ang sinasabi mo, yung first step kasi, that you said dapat may korte. So, Correct. tama? Yeah, okay. Okay, So, tama, ma'am. At dapat ito ay proven as connected to the conviction of a criminal offense being alleged against you. I Na see. ito ay ginawa. Oo. Pangalawa, Pastor nagpalabas has not kaagad. been convicted. Opo. Nagpalabas kasi ma'am ng maaga pa ng asset protection and preservation. Parang freeze order na rin po ito, ma'am, na wag at hindi pwedeng galawin ng taga KOGC ang mga properties na ina-allege na ito ay konektado kay Pastor Kibuloy without even proving it na yun ay kay Pastor. Kasi sigurado tayo, ma'am, ni isang upuan o ni isang martilyo o ni isang pintuan sa KOGC na mga properties, wala pong pangalan dyan ni Pastor Kibuloy na sa kanya yun. Yeah. So, ginamit talaga ito para busisiin at iparamdam sa KOGC at sa mga kagaya po nila ng Kingdom of Jesus Christ at mga kapanalig ni Pastor Kibuloy at ng SMNI na hindi namin kayo tatatanan kung hindi kayo luluhod at iiwan nyo ang mga Duterte, tatalikuran nyo ang kanilang grupo at kayo ay maninikluhod at mag-cooperate sa amin. Meaning sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Ma'am, napaka-abusado itong ginawa ng Makati Regional Trial Court at pati itong Pasig Regional Trial Court sapagkat they are using the court right now at alam natin ma'am, may influence operation yan. May sa likod po nito. We do not want to be so skeptical about the integrity of the court, but we cannot help na magdududa tayo bakit si Pastor Kibuloy ang pinalabasan at ang KOGC nitong Asset Protection Preservation Order similar to a total freeze order at bakit ipa-inspect pa?
bubusisiin nila ang lahat ng mga allegedly properties connected to Pastor Kibuloy, Ma'am Noreen. Bakit hindi si Martin Romualdez? Bakit hindi si Marcos ang inuna? Bakit hindi si Stella Kimbo? Bakit hindi ito mga gang of 6 and plus 4 at mga contractors na dapat ay binabawian at kinukumpiska ang kanilang mga ninakaw na kayamanan? Bakit si Pastor Kibuloy at ang KOJC? Bakit sila Pulong Duterte? At bakit pati si Sara Duterte ay gustong busisiin at labagin ang Bank Secrecy Law, di bali ng labagin ang batas? Ma'am, pinuntuhan mo ng tama. Ito ay isang napakalubha na uri ng duwag na forma ng martial law, pero tarantado at demonyo ang epekto. Duwag dahil hindi nagdideklara, dahil alam niyang mali. Na alam ni Marcos hindi makakalusot ito. Pero iniikutan ng batas, binubutas ang batas upang gamitin ang mga instrumento similar to martial law the way they're attacking right now. Itong KOGC, si Pastor Kibuloy, and other similar individuals and organizations connected to the Duterte political camp, Ma'am Lorraine. So ito yung what has become very, very clear, no? From the get-go ng Marcos administration, dinuduraan nila yung saligang batas natin. Yun. So, napakadelikado nun. Very, very dangerous. Kasi ang ibig sabihin nun, sila na yung batas. Ayun, di ba yun na nakita natin? The mere fact that PRRD is in The Hague, without facing the local courts, without having been given an arrest warrant, no? Ibig sabihin nun talaga, itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, wasak na wasak kasi ang isang bansa, no, ang isang pag-define ng nationhood, a strong judicial system, a Correct. strong body of laws. Ang ginawa niya, itong walang yang to, no, talagang kinuha niya tayo at dinala niya tayo sa putik. All these decades that we've been building up our judicial system, not just by one person, but an entire nation, no, na talagang gusto natin malakas ang ating judicial system, na it was so imperfect from the start, and yet now you really wish for it kasi even though it was imperfect, at least may batas, may nahihiya, no, nahihiya, lalo na yung mga opisyal natatakot kasi syempre public officer ka, natural ikaw yung susunod sa batas, pero ngayon sobrang kabaliktaran ng mga nangyayari ngayon. So alam mo, I want to speak out for the members of KOJC because I've come to know them. Hindi yan property ni Pastor. Property yan ng bawat miyembro ng KOJC na pinaghirapan yan. Yung bawat, sobrang kabaliktaran Sobrang kabaliktaran nitong Marcos. Kaya nga, I cannot, it's so clear to me that it's no longer just a political war, it's a spiritual war. You're waging a war against some of the best people I have ever known in my whole life. Their goodness, their kindness, their faithfulness to their beliefs, to the gospel of Jesus. No, talagang they have really embodied it. Quite the opposite of what came out now with the Catholic Church, no, from the CBCP themselves. They said that Marcos is not, hindi, they will never ask for the ouster of Marcos kasi wala naman daw ginawa. So yan, can you imagine? We can play it, Eric. Terrible. No, so, ang sinasabi ko sa aking mga kababayan, there's so many things that I want to say, but one of that is itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, na ngayon ay very glaring example yung ginagawa niya sa na panggigipit at pagnanakaw ng pinaghirapan ng isang kongregasyon na isang simbahan na napakabubuting mga tao, napakasisimple, na talagang agree. Grabe, ewan ko sige, Eric, no? Hindi talaga dapat natin. Nakakagalit kasi, ma'am, kasi nakakagalit they talaga. are hiding behind the authority of the court, kunwari, and AMLAC, Anti-Money Laundering Council. This is a very high-handed and yet coward, duwag, kasi martial law po ang taktika ni Marcos They are not interested anyway about this victim, Ma'am Lorraine. Yeah. Alam natin na si Lisa Araneta po at sila Risa Hontiveros at grupo nila, mga abogado ni Lisa, ang nag-prepare according to our sources of information dito sa alias Amanda. Bago pa man ito humarap doon sa Senado, we already knew
na may ganong impormasyon. Of course, that is another thing na magdala ka ng paper trail, but the circumstances pointing to the involvement of Marcos and Romualdez to attack and malign and destroy Pastor Kibuloy and the ministers and leaders of the Kingdom of Jesus Christ ay talaga naman pong sinadya ito. Pero kalabisan na po ito eh. Ma'am Lorraine, mga kababayan, halimbawa, kung interesado lang sila doon sa kaso ni Pastor sa isang nag-iisang reklamo na nagrereklamo, sabi nga amin ni Ma'am Lorraine, matagal na po itong kaso na to, mga mahigit na ito 15 years na na-dismiss na ang mga reklamong ito, binuhay at binigyan ng bagong timpla at atake nila Boying Rimulya nang siya pa ang DOJ Secretary at ngayon inakyat nila doon sa trafficking in person qualified with child abuse. Isang tao lang nagrereklamo, paano naging trafficking? Pangalawa, ito ay malinaw po na nagreklamo na noon sa Davao, 2 beses na ito yata na-dismiss sa level po ng prosecutors. Dahil walang probable cause, walang prima facie evidence na pwedeng mag-sustain ng reklamo. Ngayon, lumalabas na kung ganito ang trato ng korte sa Pasig at sa Makati at ng Anti-Money Laundering Council na lumalabas, Ma'am Lorraine, mga kababayan, buong organisasyon ng KOGC ang nasasangkot dahil siya ay nagrereklamo laban kay Pastor Kibuloy na walang sapat na ebidensya ngayon, kaagad pinatigil ang anumang mga financial and economic activities related to the independent properties and assets of the ministry away from the personality of Pastor. Hindi na ito tiningnan ng korte, kinabig na po sila lahat na suspect ang buong Kingdom of Jesus Christ at ngayon pati ang buong ari-ariang naipundar sa dugo, pawis at pagsasakripisyo nila over the 40 years na pag-iral nitong Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Pastor Kibuloy ay dudurugin nila Marcos at nila Romualdez gamit ang kapangyarihan ng korte. Iyan ang napakadelikado at yan ay pwedeng mangyari sa kahit kanino na siyang ginagawa nila ngayon laban kay Vice President Sara Duterte, na siyang ginagawa nila ngayon laban dito kay Congressman Pulong Duterte at siyang ginagawa nila sa amin ni Ma'am Lorraine. Kaliwat ka ng kaso ang inahambalos sa iba pang personalidad. Kina Mike Defensor, pinasarado na ang kanyang legitimate quarry operations na may permit pero biglang kinansila arbitrarily at nawala ng trabaho mahigit 100 mga involved sa kanyang negosyo sa quarry, legitimate na negosyo ito for over the years. Biglang sinarado ng DNR, walang notice. Basta arbitrarily canceled. Cease and desist operations ka. Mga kababayan, napakalubha po ito. Kung ganito rin sana, ang tamang gawin para ikumpiska ang pandaraya ng mga monopolyong korporasyong dambuhala sa langis sa kanilang sobra-sobrang paghuthut ng ganansya sa taong bayan at ikumpiska yan ang mga pera na yan at mga properties na yan at ibalik sa taong bayan, itong mga magnanakaw at gahaman na oligarko at mga kawatan na politiko, di matutuwa sa ng taong bayan. Pero ang tinarget ninyo, matitino at mabubuting tao kagaya ni Pastor Kibuloy at ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, Ma'am Lorraine. May dinadaanang bangungot ang ating bansa ngayon. Talagang impyerno itong dinadaanan natin where ordinary citizens, innocent citizens are being harassed by public officials na wala nang respeto sa saligang batas. I like it so much when Cora Guidote, yung former DSP, said that this is the entire government is scamming the Filipino people. Yun na yun. Tama. Yun yung sinasabi ko na criminal organization na ang ating gobyerno. Ma'am, excuse me. Si Cora Yes. Guidote was a senior economic and financial analyst Yes. sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nag-resign dahil hindi niya na malunok ang korupsyon at iskandalo na nangyayari sa loob ng BSP mismo sa mga patakaran tungkol sa financial at ekonomiya. Ma'am Lorraine, Yeah, go ahead. and if our team is ready, I would want you to listen to what Miss Cora Guidote said. No? Sige, oo. Andyan Mas siya. maganda kung may video clip para makakomentaryo kami ni Ma'am Lorraine. Heads up lang po sa ating team kung ready po ang ating video clip ng pahayag ni Miss Cora Guidote. Ma'am Lorraine, go ahead po, Ma'am Lorraine, habang inihanda pa. Yung kagandahan kasi dito sa akin, no, is I think it's ready na, no. Yung Ay, ginagawa dyan, pwede na, Ma'am. natin, Okay, oo.
Yeah. Ayan. Na ako magpapatumpik-tumpik. Oo. The Filipino people are being scammed by this government. Okay. So, bakit scam? Kasi, wala kang lalabasan eh. Lahat sila nag-conspire na. Diba? They have weaponized most institutions. I don't know if there's still one institution that's independent or you can call independent. Matalas ito, Very ma'am. true. Non-aligned dito sa Duterte. Linawin natin, ha. She's not aligned to any political group. She's independent and she speaks her mind out whenever there are forum or gatherings called upon to explain. Ma'am, go ahead. I don't even yung that Duterte something thing, no, because that's the tactic of of the other side, no, to make it seem as if it's Duterte versus Marcos. It's no longer that. Mhm. No? Mhm. The sitting president has stolen trillions of Filipino hard-earned taxpayers' money. You think this is still about Duterte Marcos? No, it's no longer. It hasn't been in a very, very long time. If they spit on the Constitution, do you think it's still about political factions? No, it's no longer about that. We've gone past it a very, very long time ago. Even when they brought PRRD to The Hague, even though it may seem like it was a political move, and of course, yes, it was, no? But still go beyond that, and it's about our rights, our sovereignty as a country, our rights as a human being that were violated. Okay, so yung sinabi ni Miss Cora Guidote, yan yung nakikita natin ngayon. Itong gobyernong ito, scammers. At ang masaklap dito, ang gobyernong ito, kasama na niya ang komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, mga operators nila, ang CPP, NPA, NDF. At wala tayong sisisihin dito kung hindi si Bongbong Marcos. Kaya dapat na siyang mag-resign. Dapat siyang bumaba. Bawat Pilipino ngayon, ang moral obligation ninyo, nating lahat, ay itulak siya para siya ay mag-resign kasi bawat segundo na umuupo siya dyan, tuloy ang pagnanakaw, tuloy ang pagwawasak sa Pilipinas, tuloy ang pagwawasak sa saligang batas. Ang isang bansa na wala ng saligang batas ay parang banana republic na. No? At yan, dyan niya tayo dinadala. Nung kinalagkad nila si PRRD sa The Hague, napakalinaw na wala ng saligang batas. And in so many ways, no, yung in-enumerate dito ni Eric, kahit kami ni Eric, marami kaming kaso dito. Yeah. Cyber libel, inciting to sedition. In all of my life, I've na-detain pa kami. No, tsaka maraming, yung kinuwento niya, yung kay Mike Defensor na, you know mo, legitimate business. So talagang, like what I want to really say is, you have to rise as a people above this. Pabayaan mo kung anong gusto nilang gawin. Pero tayo, the thing that we can control is ourselves. We have to remain united. Tama. And we have to be a very strong people. We have to be brave, we have to be bold, and we have to fight this together. Because yung pinaglalaban natin dito ay ang ating bansa na.